Magandang buhay! Today's recipe, sigurado ako, isa sa mga paborito mo at napakagandang gawing negosyo. Magluluto tayo ng pork siomai na sinamahan natin ng napakasarap na Chinese-style chili garlic sauce. At umpisa na natin, ilagay lang natin yung ating giniling na baboy sa isang malinis na mixing bowl. Lagyan natin to ng asin, black pepper powder, lagyan natin ng MSG, chicken powder, tapos lagay tayo ng fresh garlic. Ito yung tinadtad nating pinong-pino, tapos yung ating sibuyas. Ganon din, hiniwa natin ng pinong-pino. Tapos yung ating carrots at yung spring onion. And by the way, para sa kumpletong list of ingredients, sinulat ko po sa description box. Naglagay na rin tayo ng soy sauce at oyster sauce. Tapos lagay tayo ng sesame oil. Haluin muna natin partially bago natin ilagay yung mga susunod na mga ingredients. Pag nahalo na natin, lagay tayo ng cornstarch at maglagay din tayo ng isang pirasong itlog. Tapos haluin natin. At maganda yan na mahalo talaga natin ng maigi para pantay yung lasa ng ating siomai. Tapos pag okay na, pwede na natin to i-mold. Kuha lang tayo ng kutsarita. Tapos lagay natin sa ating wonton wrapper or siomai wrapper. Yung ginagawa ko rito is approximately mga nasa 25 grams. Ngayon depende po yan sa inyo kung gusto nyong liitan pa para pang negosyo. Mas maganda yan kung may timbangan kayo sa bahay. At ngayon kung hindi ka naman marunong mag-mold nito, gawin mo ay replay mo lang yung video na to para masundan mo kung paano natin ginawa yung ating siomai. Press natin. Tapos, sa ilalim, meron na tayong siomai. Diba napakadali lang gawin. Ngayon, depende po yan sa inyo kung gaano kalaki, kung gaano kabigat yung siomai na gagawin nyo. Lalo na kung pang negosyo. Ngayon, gawin na natin yung ating chili garlic sauce, yung Chinese style. Naglagay lang ako rito ng 1.5 liters na mantika. At moderate flame lang yung gagamitin. Tapos, lagay na natin yung ating chopped garlic at saka yung chopped onion. At maganda yan pag tinadtad talaga natin ng pinong-pino. Tapos, malamig pa yung mantika niyan, dahan-dahan iinit para hindi mabigla yung ating bawang at saka yung onion. So, habang hinihintay natin, approximately kasi mga nasa 20 minutes yung pagpiprito natin ng bawang. Naglagay lang ako ng bean paste sa ating mixing bowl. Lagyan natin ng soy sauce, oyster sauce. Tapos, lagyan natin ng liquid seasoning. Lagay tayo ng konting asin. Lagay tayo ng brown sugar. Tapos, lagay tayo ng konting MSG. And by the way, para sa kumpletong list of ingredients, nasa description box. Haluin natin ng maigi. Tapos, set aside muna natin. Ngayon, pag okay na yung ating bawang at saka yung sibuyas, yung lumulutang na at saka light golden brown na yung ating bawang, pwede na natin ilagay yung ating chili flakes. Ngayon, yung iba gumagamit dito ng fresh chilies, ginagrind nila, biniblender nila. Okay yun, napakasarap yun. Kaso lang, maigsi yung shelf life kasi hindi talaga siya maprito ng maigi yung fresh chili. At saka napakamahal ng fresh chili. Kaya gumamit na lang tayo ng dry chili. Kasing sarap, mas masarap pa, at saka mas mahaba yung shelf life pag nilagay mo sa jar. So siguro mga 1.5 minutes lang natin lutuin yung ating chili flakes. Pag lumutang na at naaamoy nyo na yung anghang, pwede na natin ilagay yung ating ginawang sauce. Take note, pag gusto nyo gumamit ng fresh chili na sa inyo yan, kaso lang mahal, at the same time, iigsi yung shelf life. Ngayon, pag gumamit ka naman ng dry chili, yung chili flakes, mas mahaba yung shelf life ng chili sauce mo, at the same time, mas mura compare sa fresh chili. Tapos haluin natin ng maigi, moderate flame, at lutuin lang natin to ng approximately 5 minutes. Moderate flame lang para hindi masunog yung ating garlic.
Continuous lang yung halo para talagang magpantay yung lasa ng ating chili garlic sauce. Try nyo to at sigurado ako magugustuhan nyo. Ito yung halos ginagamit sa mga Chinese restaurant. Ganitong recipe yung ginagawa nila. Merong soybean paste. Tapos pag okay na, patayin natin yung apoy. Tapos cool down lang natin. Siguro mga nasa 3 to 4 hours. Walang takip. Tapos, nagpakulo lang tayo ng tubig sa ating manual steamer. Tapos, nilagay na natin yung ating siomai para matikman na. Ngayon, pang negosyo yan, ilagay nyo na sa freezer kaagad. Huwag nyo nang patagalin pa. Patigasin nyo na kaagad sa freezer para mabenta nyo na. And yung shelf life niyan, siguro sa 1 month pag nasa loob ng freezer. At ito na yung ating finished product. At sigurado po ako nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to. Please like and share this video. Tapos kung bago po sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.